Wow, praise God. Thank God for our worship time. Ayan, talaga naman, napakabuti ng Panginoon. Diba ramdam natin yung kanyang presensya, yung kanyang spirit sa ating sa lugar na ito. Ayan, and sa mga hindi po nakakakilala, I'm Francesca. Ayan, one of the leaders here in Christ the Rock, Maine. And ako po ay nagagalak na magamit ng Panginoon upang i-deliver ang kanyang mensahe para, Tagalog, nakaano kasi ako, Pilipina. Tagalog na Tagalog. Diba? Ako po ay may kagalakan sa aking puso na ibahagi ang mensahe ng Diyos para po sa atin ngayong umaga na ito. Ayan. And in behalf of our Bishop Anthony and Pastora Maricel Montaño, nasa kasalukuyan, ayan, na nasa Mindanao, ayan, at ginagamit ng Diyos. Yan, doon po sa Mindanao, sa Davao, yan sa mga simbahan po doon. Ayan, so praise God sa kanilang mga buhay and also sa mga pastors natin and leaders natin dito sa Christ the Rock, diba? Talagang tuloy-tuloy ang ministry. Yan, tuloy-tuloy ang ating Super Sunday dito sa Maine. Ayan, so alam niyo po, ayan, ngayong umaga na ito, I'm very excited to share the Word of God for us. Ayan. And bago ako magpunta doon, meron lang ako i-share sa inyo. Sharing. Kasi alam niyo po, ako po, lumaki po akong anak ng pastor. Baka hindi niyo pa alam. Kasi ang father ko po ay si Bishop Anthony and si Pastora Maricel. Pero alam niyo po, ako po ay lumaki sa simbahan. Pero, nung bata po ako, tumatakas po ako sa Sunday school. Hindi po talaga ako umaatid ng Sunday. Kahit never po akong naging estudyante ng DVBS. Dito na po ako nakasama ng DVBS, naging teacher pa ako. Kami po magkakapatid, tumatakas po kami kapag Sunday school. Kaya ako po, nung bata ako, wala po akong mga memorized na verses. Yung John 3:16, mga bata ngayon, memorize niya, di ba? Sila Noah, grabe, mga nagme-memorize niya. Mga verses, John 3:16, Jeremiah 29. Ako po, nung bata ako, hindi ko po yan memorize. Kasi nga, hindi po ako matid ng Sunday school. Ayoko matid. Ginagawa namin, tumatakas kami, tapos naglalaro kami. Kung saan sa kami pumupunta, tinatakasan namin yung Sunday school teacher namin. Pero merong isang pagkakataon na ako po ay hindi lumabas. Yung parang kanina, 'di ba, yung mga bata lalabas, pupunta para mag-Sunday school. Ako po ay nagstay. So nakinig po ako ng message. And itong message na ito, naalala ko, yung verse na shinare nung preacher during that time, yun yung nag-struck sa akin. And for some reason, na-memorize ko siya by heart. Yun po ay Hebrews chapter 11, verse 6. Yan. Meron bang may memorize niyan? Kaiba yun, bata ako, yun po yung unang-unang memory verse na memorize ko. Accidentally. Na-memorize ko na siya by heart. Hebrews chapter 11, verse 6. Ang sabi ron, and without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Na-memorize ko, maikli lang naman, di ba? Pero na-memorize ko siya, hindi ko talaga siya makalimutan. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo po ako kung bakit. Kasi po, yung preacher, nung sinishare niya yung verse na yon, ginawa akong example. For some reason, nakita niya siguro ako. Tapos sabi niya, itong si Cheska. Diba? Hebrews chapter 11, verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Diba? Itong si Cheska, laging nakadikit kina pastor at saka kina pastora. Diba? Laging nandyan, parang laging sinusuyo. Kaya lahat ng gusto, nakukuha. Yun ba naman ba sinabi? Alam niyo, ang hirap po kapag mag-anak po ninyo, pastor, no? Lagi kayong na-example. Kaya sabi ko, first time ko lang makinig ng message niya, nagawa pa ang example. Kaya hindi ko makalimutan yung verse na yun. Diba? Parang ako na umisip-sip ako ng pastor. Pero alam niyo po, kung ano yung na-realize ko as I grow older,
dapat po pala tayo as Christians, as children of God, dapat po pala ganun yung goal natin, to please God. Diba? Dapat yun yung maging desire natin. We want to please God. Nais natin magalak ang Diyos sa atin. Ang gusto natin, makuha natin yung pabor ng Diyos. Mapangiti natin ang Diyos. Diba na kapag tinitignan ng Diyos yung buhay mo, naka-approve si God. Diba? That should be our desire, to please God. Diba? Pwede ba sabihan mo nga yung katabi, please God. Diba? Hangarin po natin yan sa ating buhay. Pero, ang sabi po dun sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. If you want to please God, you need faith. You need to have faith. Kaya naman mga kapatid, ang akin pong nais na i-share sa umagang ito ay walk by faith. Yeah, syempre nasa walk season tayo, di ba? Hanggang Miracle Night, walk din yung mga topic dyan. Ako, baka nami-miss out niyan. Walk by faith. Ayan. Kasi napaka-importante po niyan. Di ba? Na magkaroon tayo ng pananampalataya. Diba? In order for us to please God. Kasi pleasing God, ibig sabihin niyan, when we please God, we have the favor of God. But when we please God, kapag nagagalak ang Diyos sa atin, sa ating buhay, nandyan yung pabor ng Diyos. Nasa atin yung pagpapala, yung kamay ng Diyos. But that's why we should desire it. It should be our goal to please the Lord. Pwede po ba sabihan nyo nga po yung inyong katabi, walk by faith. Ayan. At nais ko pong i-share ang atin pong verse for today. One verse lang po ito. Dito po iikot ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Ang sabi po rito, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Wow, napakagandang verse po. Diba? Ng Isaiah chapter 41 verse 10. Diba? Para ang sarap maging memory verse din yan. Diba? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Siksik na siksik. Punong-puno ng pangako, 'di ba? Itong verse na ito. At ganun din, meron ding dapat na gawin. Ba, alam niyo po, ito po palagi ko po itong sinasabi. Pag napansin niyo po ang mga pangako ng Diyos, palaging may kalakip na utos. Every commandment of God, meron namang kasamang pangako. Diba? Parang hindi yan mapaghihiwalay. Diba? Bawat utos ng Diyos, merong kalakip na pangako. Because our obedience to God attracts blessings. Diba? Obedience attracts blessings, mga kapatid. Every time that we obey God, every time that we follow God, blessings will chase us. The blessings will be upon us. Kaya naman mga kapatid, itong Isaiah chapter 41 verse 10, diba, ating aralin, diba, tanggapin at sundin. Ayan. So unang-una po, number 1, ang sabi po dyan, fear not, for I am with you. Do not fear. Ayan. Pwede po ba sabihan nyo nga po yung inyong katabi, do not fear. And ito pong verse, ito pong do not fear na yan. Diba? Of course, it is not a suggestion from God, but a command to us. Diba? Command yan ng Diyos. Do not fear. Diba? Sinimulan nga yung verse agad, diba? Fear not. Diba? Huwag kang matakot. Diba? Huwag kang mangamba. Yan ang nais na sabihin sa'yo ng Diyos. At yan ang nais ng Diyos na gawin mo. Diba? Sabi nila,
fear not, or do not be afraid, were written 365 times sa Bible. Diba? It is equivalent daw na parang everyday, God wants to tell you na, do not fear. Do not be afraid. Fear not. Kasi yaan ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, God created us. Diba? God didn't create us to walk in fear, but to walk by faith. But God didn't create us to walk in fear, but to walk by faith. Hindi ka mamuhay sa takot o sa pangamba, pero mamuhay ka ng may pananampalataya. Yaan ang nais ni God. Diba? Nagawin mo na ipamuhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman, dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, sinimulan siya, fear not. Pero, a command, merong promise. And what is that? For I am with you. But God is with you. Pwede ba sabihan nyo nga po yung inyong katabi, God is with you. But God is with each and every one of us. Isipin nyo yun yung Diyos kasama mo. Yung Diyos nasa sayo. God isn't just watching you, but He is watching over you. Hindi lang si God, hindi siya yung Diyos na nasa langit, nakadungaw. Diba? Tinitignan yung mga ginagawa ng bawat isa sa atin, para siyang CCTV. Hindi ganun si God. God is watching over you. Diba? Kasama mo ang Diyos. Sinasamahan ka ng Diyos. God isn't just monitoring you, but He is working for you. God, hindi lang siya minomonitor niya yung bawat galaw mo, minomonitor niya lang yung buhay mo sa araw-araw, ano kayang ginagawa nito kapag wala sa church, kapag walang nakakakita, kapag nasa trabaho, kapag nasa eskwelahan, kapag kasama yung mga kaibigan. Hindi lang ganun si God, but He is working for you. God is at work in your life. Yan yung ibig sabihin nung God is with you. But God is with you, He goes with you, and He is working for you. Kasama mo ang Diyos. Pwede ba sabihan mo nga yung katabi mo ulit, kasama mo ang Diyos. Alam niyo po, may mga pagkakataon na meron tayong mga kapatid sa Panginoon, di ba? Na nagsasabi parang, na minsan hindi sila makakadalo, tapos sasabihin nila, pero I am with you in spirit. Narinig niyo na po ba yung gano'n? Diba? I am with you in spirit. Pero, wala naman talaga. Diba? Ang Diyos, hindi siya gano'n. Diba si God, He is not there in spirit. He is not with you in spirit, but His Spirit is with you. But God's Spirit lives in you. But God is here. God is with you. Because you are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit lives in you. Kaya ang sabi sa Isaiah, diba, sabi ron, fear not, for I am with you. God is with us. The presence of God is with us. We are the carrier of the presence of God. And the presence of God in our lives drives out the fear that we may have. Kaya yun yung sabi ni God, fear not, for I am with you. At kapag nakasama mo ang Diyos, kapag ang presensya ng Diyos ay nasa sayo, lahat ng takot mawawala. Lahat ng mga pangamba, kaya mong lagpasan. Kaya mo na i-overcome because the presence of God is much more powerful than any fear. Amen po ba? Amen.
That's why let us desire to be in the presence of God. But let us desire to really be soaked in the presence of God. But let us welcome the Spirit of God in our lives every day, every single day, not just here in church, but every single day of our lives. Let us be in the presence of our God. Because the presence of God drives out fear. Hindi hangarin ng Diyos na ikaw ay mamuhay sa takot. And I want you to understand it. Fear is expecting the devil to move. Faith is expecting God to move. Fear, diba? Ano ba yung takot? Diba? Parang puro hindi magaganda, diba? Hopelessness, loneliness, anxiety. Yan yung kinokos ng fear eh. And yan yung mga kasinungalingan, yan yung mga deception ng enemy sa tao. But faith is expecting God to move. But with faith, we have hope. With faith, merong kagalakan. With faith, merong kapayapaan. With faith, merong pag-asa. Because faith is expecting God to move. Ang tanong, what are you expecting? Pwede ba tanungin mo nga yung iyong katabi, what are you expecting? You know, fear is not from God. It is not God's desire for each and every one of us. But that is from the devil. Fear steals joy. It steals life. It steals confidence sa bawat isa. Indiyan yung gusto ng enemy. Na ikaw ay pigilan, diba? Na ikaw ay pahintuin, na ikaw ay mawala ng pag-asa, mawala ng buhay, ng kagalahan. Fear is a deception of the devil. Alam niyo kung ano yung tricky when it comes to fear? It is the almost right. It is the almost truth, but never the truth. Fear is almost the truth, but never the truth. Because fear is a lie. Almost truth is a lie. Yun yung ginagawa ng enemy. Parang tama naman. Parang pwede naman talagang mangyari. Parang totoo. Pero hindi. Because the truth, the ultimate truth, is the Word of God. But the ultimate truth is what the Word of God is. And fear is not from God. But it is a deception of the enemy. Yan yung ginagawa ng fear. It manipulates the truth. Diba? Sa buhay, sa isipan, sa puso ng mga tao. It is from the devil. Kaya 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. God has not given us a spirit of fear. Hindi yan mula sa Diyos. Hindi yan ang nais ng Diyos. Yes, we will face fear, pero you should not live in fear. May mga bagay na haharapin tayo and pwede tayong matakot. Of course, we are humans, we have emotions. God created us with emotions. Pero, hindi tayo kailangang mag-dwell in fear. To live in fear. We can overcome it. Diba? Kaya naman sabi dyan, it is not, God has not given us a spirit of fear. It is not from God. That's why you can reject it. You can renounce it. Sa iyong buhay, pwede mo yung itakwil. Diba? Pwede mo yung palayasin sa buhay mo. Mga kapatid, don't receive something that doesn't come from God. Don't entertain something that is against the will of God. Don't accept something that God has rejected. And fear
is not from God. Diba? It is not from God. Pero ang sabi rito, ano yung binigay sa atin ng Diyos? God gave us power, love, and sound mind. God gave you power to do all things through Christ. But God gave you love because He loved you unconditionally. God gave you sound mind. God's desire for you is to live in peace because Jesus is the Prince of Peace. Yaan ang nais ng Diyos para sa atin. Yan yung layunin ni God for us. Do not fear. Do not live in fear. But don't receive it. Don't entertain it because it doesn't come from God. Next, ang sabi ron, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Number 2, do not be dismayed. But do not, sabihan mo nga yung katabi mo, do not be dismayed. Diba? Huwag ka raw, ano mas sa Tagalog ng dismayed? Huwag kang mababalisa. Ganyan, diba? Tama ba? Ayan, diba? Do not be dismayed. Diba? Actually, nung tinignan ko nga, ano ba yung dismayed? Diba? Nung tinignan ko siya from the original language na sinulat ang New Testament, that is in Hebrew, ang ginamit po na word is sha'ah. Sha'ah. It means, literally, it means to look. Meaning, nung sinabi sa Bible na be not dismayed, ibig sabihin nun, nung dismayed na yon, to gaze around anxiously, seeking help to one another in dismay. Ibig sabihin nun, nung dismay, to look around. Diba? Tingin ka ng tingin kung saan-saan. Diba? Tinitignan mo kung ano-ano yung mga bagay na tinitignan mo, na binibigyan mo ng focus. Diba? Ang daming-daming mga kung ano-anong mga what ifs ang ine-entertain sa isipan. Kaya naman, nadidismay, naaaligaga, nababalisa. Diba? Fear takes away our eyes to Jesus and makes us look at all possible what ifs. Ayan, diba? Ang daming what ifs sa buhay. Diba? Mga what ifs na pumipigil para magpatuloy. Mga what ifs na pumipigil para sumunod. Ba, ang daming mga takot. Ba, ang daming mga kung ano-anong mga negative na outcome ang mga nasa isipan. Diba? What ifs? You know, mga kapatid, not because something is possible to happen means that it is going to happen. Not because possible, hindi dahil posible ang mangyari, mangyayari na yan. Ba, yung mga negative na yan na mga nasa isip natin, paano kapag hindi ko kaya? Paano pag nag-fail ako? Paano kapag wala na na-reject? Paano pag ganito, ganyan, ganyan? Ang dami. Hindi dahil possible yung mangyari, mangyayari na yan sa buhay mo. O yun ka na. Because what ifs are just the possibility. It's not the actual reality. It is just a possibility. Diba? Parang for example, merong isang estudyante, diba? And itong estudyante na to ay mag-e-exam. Diba? Sa pag-take niya ng exam, possible siyang bumagsak. Lahat naman, diba? Possible naman talaga lahat bumagsak sa exam pag nag-take. Pero it doesn't make him na bagsak. Tama po ba? Yes, possible siyang bumagsak, pero hindi siya bagsak. Diba? Possible lang yun. What if lang yun? Diba? Pero nakakalungkot, marami sa atin, when it comes to our life, yung mga what ifs na yan, yung mga possibility na yan, tinatanggap sa buhay. Diba? Na as if, ito na yung, wala na, ito na yung mangyayari. That it creates fear. Diba? That it makes us fearful. Ba, ang dami mong tinitignan ng mga kung ano-anong mga what ifs, mga posibilidad sa buhay. Ba? O kaya parang for example,
ang isang eroplano, 'di ba? Kapag yan ay lumipad sa ere, merong possibility na magkaroon ng engine failure, 'di ba? Possible naman na mag-crash. Pero it doesn't mean na lahat ng lilipad na eroplano ay magkakaroon ng engine failure, 'di ba? Or magka-crash. Hindi, it's just a possibility. 'Di ba? Possibility, pwedeng hindi mangyari. Pwedeng maiwasan. Pwedeng mabago. But those fears that we have, it's not the actual reality. It is just a possibility. And there are a lot of different possibilities. Napakadaming possibilities na pwedeng mangyari sa buhay natin. Na beyond sa ating pag-iisip or imahinasyon. Pero alam niyo kung ano yung ginagawa ng fear? Fear, hina-highlight niya yung mga negative possibilities. Fear, hina-highlight niya yung mga worst possibilities. Negative, worst-thing scenario. And hindi yan ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Diba? God wants you to have a life that is good life, wonderful life, beautiful life. Ayaw ng Diyos na ikaw ay palaging nangangamba, laging natatakot. Diba? Ang dami mong mga bagay na nakakapagpabagabag sa'yo. Diba? Hindi yan ang nais ni God. So stop looking elsewhere. Stop gazing around. Huwag kang tumingin sa kung saan-saan. Huwag mong paniwalaan ng kung ano-ano. Ang sabi dito sa Isaiah 41 verse 10, do not dismay. Stop looking around. For I am your God. Sabi ng Diyos, I am your God. Kung saan-saan ka tumitingin, ako yung Diyos mo. Kung ano-ano yung pinapaniwalaan mo, ako yung Diyos mo. Meron kang Diyos. Sabihan mo nga sa katabi mo, meron kang Diyos. Meron tayong Diyos. At ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay. Ang Diyos na sinasamba mo ay makapangyarihan. Ang Diyos na sinasamba natin ay dakila. Siya ay tapat. Siya ay totoo. Diba? Siya yung dapat natin na paniwalaan. Diba? Maniwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya. Kasi siya ang Diyos. Kaya nga sabi diyan, do not dismay. I am your God. Focus on God. Keep your eyes fixed on Jesus. In Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi po dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Look unto Jesus. Pwede ba sabihan nyo nga po yung inyong katabi, look unto Jesus. You know, when we look to Jesus, yung ating mata na kay Jesus, hindi sa mga kung ano-anong bagay, diba? Nakafocus tayo sa Diyos, anything else will be nothing. Meaningless, powerless. All those what-ifs, those are nothing. All those fears, those are powerless. Because our God is greater than anything else. Amen po ba? Kaya look unto Jesus. Fix your eyes to Jesus. Because He is the author of our faith. Our faith is on Jesus. But our faith comes from Jesus. Meaning, yung pananampalataya natin ay hindi sa sitwasyon natin, hindi sa mga tao sa paligid natin, hindi sa simbahang ito, hindi kina bishop, hindi kina pastor, hindi kina leader, pero kay Jesus. Our faith, the subject of our faith is of who Jesus is. Kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos.
And He is a great God. Di ba kanina kinanta natin, great God, the name above all names. That is Jesus Christ. That is the author of our faith. That is the subject of our faith. That is the source of our faith. Jesus Christ. And not just that, ang sabi rito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yung pananampalataya mo, magaganap yan, mangyayari yan, because God will do it. It is not you, it is not on your own wisdom, it is not on your own ability, but it is by the grace of God, by the power of God, working in your life. He is the finisher of our faith. It is God who will make things happen for you. It is God who will fulfill His plans for your life. It is God who will fulfill that calling that He has given to you. He is the finisher of our faith. Kung ano ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, siya ang tatapos. Siya ang tutupad. Siya ang kikilos. That's why, fear not. Because Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Pwede ba sabihan nga po natin, Hallelujah. Diba? Praise God. Diba? Again, do not fear. Do not be dismayed. Huwag mong hayaan na maninlang ka ng kaaway. Diba? Huwag mong hayaan na manipulate ka ng kaaway because of fear. Rather, live by faith. Walk by faith. Faith on Jesus Christ. Faith on who God is. Faith on what God is doing in our life. And God's promise. What is the promise of God? Sabi sa Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Do not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. Praise the Lord. God is our strength. Amen po ba? God is our help. Amen po ba? God is with us. But God got you. He has your back. Alam niyo po, kahapon, last day ng kampanya. Diba po? Sino po rito ang, may umikot po rito, naka-pink eh. Nasa pick up eh, kumakaway eh. Alam niyo po, kami po, kasi po yung uncle ko po sa Caloocan, Barangay 180, tumatakbo po siya na kapitan. So kami po, magkakapatid, ay pumunta po doon upang sumuporta. Ayan, so naglakad kami, umuikot kami ng 180, ganyan. Tapos, nung pagkarating na namin dun sa may place kung saan magkakaroon ng parang meeting de avance at tatawag na. Andun na kami, tapos tuloy-tuloy na yung program. Alam niyo po, ano ba yan? Alam niyo po, naano ako, parang nahilo, kasi ang daming tao, tapos nakakaano pa kasi, ang dami ng tao, yung iba parang naninigarilyo pa ganyan. Parang sumikit yung dibdib ko, tapos nahirapan po talaga ako huminga. Nasusuffocate talaga ako during that time. Nalinalabanan ko pa talaga. Kaso, nung hindi ko na kaya, tumingin ako sa paligid, tapos nakita ko doon sa banda doon, sa may bandang tindahan, wala masyadong tao. So, ang ginawa ko po, lumakad ako palayo, at pumunta ako doon sa tindahan. Kaso, habang naglalakad ako, as in, sobrang hilong-hilo na po ako, nagumigewang-gewang na ako doon. Pagkarating ko po doon sa tapat ng tindahan, maya-maya, blackout. Naimatay po talaga ako. Bumagsak po ako dun sa, during the, hindi ko na nga maalala kung anong nangyari eh. Bumagsak po ako, tapos parang, ewan ko, nagkagulo ata sila. Tapos, maya-maya, naramdaman ko, parang naalimpungatan ako, tinayo ako.
Tapos nung tinayo ako, medyo napadilat ako. Tapos tinitignan ko yung paligid kasi hinahanap ko yung mga kapatid ko. Kasi hindi ko alam kung sino yung mga nasa paligid ko. Kasi nga umalis ako lumayo ako para huminga kasi nahirapan ako huminga. Hinahanap ko yung mga kapatid ko. Tapos nung nakita ko si Shed, kasi matangkad si Shed. Nung nakita ko si Shed, parang hihingi ako ng tulong sa kanya. Kaso, nahimatay na naman po ako. 2 beses ako bumagsak. Nakakaya nga. Pero bumagsak na naman, nahimatay na naman po ako. Bumagsak na naman ako. Tapos, nagkamali na lang ako. Nakaupo na ako sa upuan. Tapos parang hinihilot nila ako. Kaya nakakahiya talaga. Tapos, si kuya, nandiyan na sa tabi ko, ganyan. Tapos, nung medyo okay na kinakausap niya na ako, una daw, hindi daw ako nagre-respond, kinakausap daw nila ako, hindi daw ako sumasagot eh. Tapos nung okay na po ako, yan, sumakay na ako sa sasakyan. Kaso, nung nasa sasakyan na ako, kasama ko si Pastor Gideon, yung kasama ko, pinapagalitan ako. Tapos sa akin, hindi na pala okay yung pakiramdam mo, dapat nagsabi ka. Diba? Bakit lumayo ka pa sa amin? Magkakasama tayo, tapos nung masama na pala yung pakiramdam mo, lumayo ka pa sa amin. Diba? So, pabalik kami dun sa bahay nila, Uncle. Pinapagalitan ako. Tapos, pagkarating sa bahay, umupo na ako sa salas, ganyan, pahinga, inom ng tubig. Maya-maya, nagbi-video call na sila, Pastor. Sabi ko, naku, dapat di nyo na sinabi. Nagbi-video call. Nung nakausap ko si Bishop, pinagalitan na naman po ako. Sabi sa akin, kasama mo yung mga kapatid mo, hindi ka nagsasabi. Bakit hindi na pala okay yung pakiramdam mo, tapos hindi ka nagsasabi, ganyan, nahihilo ka na pala, hindi ka na pala okay, lumayo ka pa. Ganon. So, yun po yung nangyari sa akin kahapon. Pero alam niyo po, yung na-realize ko, sometimes, ganun tayo sa buhay. No? Nahihirapan ka na, pero lalayo pa sa Diyos. Diba? May mga bagay na nagka-problema na nga, bumibitaw pa, tsaka pabibitaw. Diba? Parang sabi rito sa Isaiah chapter 41 verse 10, God is our strength. He is our help. Diba? Dapat sa Diyos ka lumapit. Dapat sa Diyos ka kumapit. Huwag kang lalayo sa Diyos. Sabihin mo nga yung katabi mo, huwag kang lalayo sa Diyos. But because He is our strength, He is our health, dapat lumapit ka sa Diyos. Dapat kumapit ka sa Diyos. Because He is the one who will help us. He is the one who will give us the strength to do what we need to do. Diba? To achieve, to be successful, to have a prosperous life. Diba? To overcome those struggles, those challenges, those problems. God will strengthen you. God will help you. Pwede ba sabihan nyo nga po yung inyong katabi, God will strengthen you, God will help you. But we need to have faith. We need to walk by faith. Faith that our strength comes from God. Faith that our help comes from God. You know, when we say to walk by faith, it is to have an active faith. We need to have an active faith. And to have an active faith, we need to have an activated faith. Kailangan i-activate natin yung mga pananampalataya natin na yan. Di ba, yung mga natutulog na pananampalataya na yan, yung faith mo na yan na matagal nang nabaon, matagal nang natutulog, we need to activate our faith. And to activate our faith is we need to act in faith. Act in faith. You know, sabi ni God sa Isaiah chapter 41 verse 10, I will strengthen you, I will help you. God will strengthen you, God will help you. Kasi meron kang gagawin. Amen? God will strengthen you, God will help you, kasi gagamitin ka ng Diyos. Hindi mo na kailangan ng
Supernatural strength from God kung uupo ka lang linggo-linggo. Diba? Kung makikinig ka lang, kaya mo na yan, diba? Uupo ka lang naman eh. Diba? God will give you strength, God will help you, kasi may gagawin ka. Kasi may ginagawa ka. Kasi kumikilos ka para sa kaharian niya. We need to act in faith. Yung pananampalataya natin, dapat nakikita sa buhay natin. Dapat nakikita sa kung paano tayo namumuhay. Active faith. You know, fear can hold us back, but faith will keep us going. When we have faith, kahit na may mga fear, diba? Mga fear, yan yung mga nag-hold back sa atin, yan yung mga pumipigil sa atin. But with faith, we can keep on going. We can continue. We can still pursue what God has called us. But we can obey God. We can follow God because of faith. Ang pananampalataya dapat ginagamit. Dapat sinasapamuhay. We need to walk by faith. Walk, mga kapatid. Not sit, not stand, but walk. Lumakad ka. Magpagamit ka sa Panginoon. In Psalms chapter 46, verse 1, ang sabi po rito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Praise the Lord. He is our refuge and strength. God is with us. Diba? And sa pagsunod natin sa Kanya, sasamahan niya tayo. Diba? Sa pagsunod natin sa Panginoon, siya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Diba? Siya ang magbibigay sa atin ng kakayanan. Siya ang magbibigay sa atin ng katalinuhan na kinakailangan natin. Diba? Upang matupad natin kung ano yung layunin niya para sa atin. He is our refuge, our strength, a very present help in trouble. Praise the Lord. Diba? And not just that, di pa tayo tapos. Diba? Kahit na umakyat na. Di pa, may kasunod pang verse. Ang sabi, I will uphold you with my righteous right hand. Wow. God will uphold you with His righteous right hand. Alam niyo, napakaganda ng verse na yan. Kaya pero gusto ko sa Tagalog eh. Mas ramdam pag Tagalog eh. Ang sabi dito sa Tagalog, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Hallelujah. Iingatan at ililigtas. Yaan ang ating Diyos. Yaan ang Diyos na kasama mo. Iingatan ka at ililigtas ka. You know, there is no reason for us to fear because God is with us. And that great God, that powerful God, that sovereign God, that Almighty God, ang pangako niya sa'yo, iingatan ka at ililigtas ka. You know, God loves you so much. That's why He doesn't want you to live in fear. Kasi mahal ka ng Diyos. Ang gusto niya, maranasan mo yung mga magagandang bahagay. Ang gusto niya, mamuhay ka ng punong-puno ng pag-asa. Ang nais ng Diyos, mamuhay ka na merong pangitain na maganda sa hinaharap. Because God is already there. Isipin mo yan, God already planned wonderful things for you in the future. But here you are, living in fear. Hindi yan ang will ni God para sa'yo.
Hindi yan ang nais ng Diyos para sa'yo. Hindi ganyang pag-ibig ang nais ng Diyos na maranasan mo. God loves us so much. And ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Ang pag-ibig ng Diyos kayang pawiin lahat ng takot na yan. Yung pag-ibig ng Diyos sapat na. Ang pag-ibig ng Diyos ay available para sa bawat isa sa atin. Actually, dito sa 1 John chapter 4 verse 18 yan, sabi diyan, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Pero kapag bumalik tayo, 1 John chapter 4 verse 7, ang sabi doon, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Yang pag-ibig na yan, na walang takot, yung pag-ibig na yan, napapawi ng takot. That is God. That is the God who is with you. That is the God who promised you that He will strengthen you and will help you. Yan yung Diyos na nagsabi that I will uphold you with my righteous right hand. That is the love of God. Sabi diyan, walang kasamang takot ang pag-ibig. That's why Jesus Christ, handa siyang harapin. Handa siyang ibigay yung buhay niya kasi walang takot ang pag-ibig. Handa niyang harapin yung krus, handa niyang harapin yung kamatayan, handa niyang harapin na bitbitin yung mga kasalanan natin kasi walang takot ang pag-ibig. At ganun yung pag-ibig niya para sa bawat isa sa atin. Yun yung pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Yun yung hinarap ng Diyos na klaseng pag-ibig para sa'yo. Hinarap niya lahat ng takot. In-overcome niya lahat ng mga takot. He sacrificed His life. He died for you so that we can have eternal life. So that we can live our lives in power, in love, and in sound mind. For you to live a life that is according to His good, pleasing, and perfect will. But the question is, are you willing to walk by faith? Are you willing to trust God? Are you willing to put your life before the Lord? Walking by faith is believing and trusting God. Maniniwala ka sa Diyos, mananampalataya ka sa Diyos, magtitiwala ka sa Diyos, at pagkakatiwalaan mo ang Diyos. That is walking by faith. Pwede ba lahat po tayo ay tumayo? Hallelujah. At ngayon po, if you are a person na meron ka pang takot, may mga bagay na bumabagabag sa'yo, mga bagay na nagbibigay sa'yo ng pangamba, mga bagay na kinakatakutan mo, mga bagay na nagbibigay sa'yo
ng kalungkutan, ng kawalan ng pag-asa. I want you to know that you have a God. I want you to know that God is with you. God loves you. You are valuable to God. He died for you. He sacrificed His life for you. And He wants you to live a life that is full, life that is abundant. Let us make a decision to walk by faith. Faith in Jesus Christ. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Tanggapin natin yung kanyang layunin sa ating buhay. Tanggapin natin yung kapangyarihan niya nakikilos sa ating buhay. Tanggapin natin yung mga plano niya para sa ating buhay. Tanggapin natin si Kristo na namatay para sa atin. And if you are willing to accept Jesus Christ, the author and the perfecter of our faith in your life, to receive Him as your personal Lord and Savior, pangungunahan ko po kayo sa panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At simula ngayon, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang regalo mo na buhay na walang hanggan. Maghari ka po sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Hallelujah. Let me pray for you, Lord. Thank you, O God, because you are a great God. Thank you because you are a sovereign God. And thank you for loving us. Thank you for your grace for each and every one of us. Thank you for your mercy for each and every one of us. Maraming salamat po sa pag-asa na meron sa iyo, Panginoon. Sa mga pangako mo para sa bawat isa sa amin. And I pray, Lord God, sa mga kapatid ko po na nandito ngayon, O Lord. Lord, kung ano man yung mga bumabagabag, kung ano man yung mga takot, mga worries, mga anxieties na nararanasan ng bawat isa, I speak freedom in the name of Jesus Christ. You said in your word that you do not give us the spirit of fear. And right now, I pray in the mighty name of Jesus Christ, every spirit of fear, layas sa pangalan ni Jesucristo. Get out in the life of each and every one of us. Get out in our mind. Get out in our heart right now in Jesus Christ's name. Spirit of fear, you are powerless in the name of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ, get out. Layas. Go to the feet of Jesus. Go to the feet of Jesus. We are the children of God. We are God's children. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. And we receive the Holy Spirit in our lives.
we receive the presence of God in our lives right now. Holy Spirit, move. Holy Spirit, give your people peace. Holy Spirit, fill your people with love, with sound mind, with power. Holy Spirit, give us hope in your name. Hallelujah. 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 Lord, fill us with your presence. Lord, I pray for your presence, oh God, sa lugar na to, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang migay ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-asa sa puso ng bawat isa, Panginoon. Sa aming paglakad, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, sa aming pagsunod sa inyo, Panginoon, give us the joy that comes from you. Give us the peace that transcends all understanding. Give us that hope that can never be taken away from us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for loving us. Thank you for your grace for each and every one of us, O Lord. At mula sa araw na ito, kami ay lalakad, kami ay mamumuhay ng may pananampalataya, ng punong-puno ng pag-asa sa pangalan mo, Jesucristo. Gamitin mo ang bawat isa sa amin sa lugar na ito, Panginoon, for your glory, for your kingdom, for your name. Hallelujah. Pwede po ba bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos? Glory, glory. Hallelujah.